Good morning po sa bawat isa. Maligaya ba tayo ngayon? Mag-smile tayo kasi yung smile, malaking tulong yan sa kapwa natin. Kahit peke yung smile natin. Naglalabas kayo ng tinatawag na neurochemicals. Mga feel-good chemicals yan na makakatulong sa atin para sumaya tayo. Ang pag-aaralan po natin ay matatagpuan po sa Proverbs chapter 24. Let's all stand up please and let's read it all together. Isang verse lang po. At pag nandyan na tayo, say amen. At nandyan din sa screen natin, I believe. Proverbs chapter 24, verse number 26. Are you there? Say amen. Amen. 24. Masarap pong sa pakiramdam kapag sabay-sabay tayo nagbabasa, no? Pag kay Pastor Bing, kasama pati punctuation. 24 verse 16. All together now, ready, read. For a just man Amen. Let's pray. O Father in heaven, as we study your word in Old Testament and also in New Testament, we believe that you will help us and encourage us this morning, O Father. May the Holy Spirit talk to our heart, move in the midst of us. In the name of our Lord Jesus Christ, Amen. You may be seated. Ang theme po ng ating anniversary, it's about hope. Hope. H-O-P-E. Hope. Pero hindi lang hope. Rejoicing in hope. Yan. Kadalasan sa mga anniversary, lalo na pag may mga guest speaker, siyempre pag guest speaker, no, minsan may nagpapatawa o minsan iba yung nahahanda niyang message. Tapos, yung tema, hindi naman talaga napapaliwanag. Kaya sabi ko, pag ako nagpastor, maganda yung tema bago mag-anniversary na pag-uusapan na. Diba? Hanggang mag-anniversary, mapaliwanag man nung pastor na guest o hindi, at least kahit paano, medyo naakap na natin yung konsepto. So, ang pag-aaralan po natin is about sa ating anniversary, Rejoicing in Hope. Pero sisimulan na po natin yung series natin, yung mga topic na kaakibat ng pag-asa. At sa ating pong binasa, makikita po natin, for a just man, ang matuwid na tao, falleth 7 times. Siya ay mahuhulog or magkakamali, magkakaroon ng mistake, mag-fail ng 7 ulit o maraming pagkakataon. And rise up again. Kaso nga lang, babangon siyang muli. But the wicked shall fall into mischief. Pero ang mga hindi mananampalataya, ang mga walang takot sa Panginoon, again, sa Book of Wisdom, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, ano pa yung isa, Job. When we say wicked, ito yung mga taong di nananampalataya sa Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga, matatawa si Mrs. kasi hindi niya ako nakitang gumawa ng message eh. Kaya sabi ko, ipipreach ko na yung na-preach ko dati, huwag ka na mag-alala. Understanding life's failure. Maintindihan natin yung mga failure sa buhay natin. Alam niyo po, may dalawang uri ng failure eh. Tandaan niyo to dalawang uri ng pagkakamali. Una, nag-fail ka kasi yun yung resulta ng mali mong decision. Okay? Mali yung decision mo, nag-fail ka. Meron kang exam bukas, nag-decision ka na magre-review ka 1 hour before examination, nag-fail ka, kasalanan mo kasi di ka nag-review, Kel, di ba? Pero meron kang award, Kel, Congratulations, Ayos. Dapat may ice cream ka kay Kuya Ryan mo, 10 pesos. O kaya kay Kuya Brian. Pangalawang uri ng failure, ito yung bilang tao nagkakamali tayo. Hindi lahat ng failure result ng kasalanan. Halimbawa, yung bayaw ko, si Pastor Orel, yung susi ko na pang-engine, Brother Bong, kasi yung si Eddie, ano yan eh, iba yung susi sa kanan, iba yung susi sa kaliwa, iba yung susi sa engine. Yung susi na pang-engine, pinilit niya doon sa may pinto. Sabi ko, naku, malaking problema. Pero hindi ko pinapakita kasi bayaw ko yun eh.
Cool lang ako. Sabi ko, relax ka lang bayaw, kaya yan. Mabuti na lang, kinagabihan si Brother Erian to the rescue. Naputol kasi yung susi sa loob. So pag naputol yung susi ng sasakyan sa loob, malaking problema yun. Kahit yung susuyan dyan, kapag hindi siya mahugot. So failure. Kasi ibang susi ginamit mo eh. Sa atin, bago tayo pumunta dito, marami tayong mga failure. Kumbaga, ito yung susuotin natin, pero iba yung na-plancha natin. Sa pagluluto natin, natatalsikan tayo ng mantika, mistakes, or yung luto natin, minsan matabang, minsan maalat, minsan katamtaman lang. So, series ang buhay natin, series ng mga fails, ng mga mistakes. Dahil tao tayo. Again, di lahat ng failure, di lahat ng mistakes ay kasalanan. At walang nag-e-enjoy kapag tayo ay nag-fail. Tama ba? No one likes to lose. Hindi natin gusto na matalo. And no one wants not to succeed. Gusto natin maging successful tayo sa buhay. And everyone likes the feeling of accomplishment. Gusto natin meron tayong nakaka-accomplish sa buhay. By the way, salamat mga kapatid sa mga bati nyo, no? Sa last day yesterday, it was my graduation, Master of Ministry. Yun yung aking third masteral. So next year sa June, another masteral. Ang name naman ng program ay Master of Divinity. Yun, mas maraming units. Parang kung gagraduate ako next year, 2.5 years kung tinapos. Itong Master of Ministry, sabi ko nga kay Sister Ria, pinanood mo ba yung speech ng valedictorian? Yung valedictorian, medical doktor sa Baguio. Ngayon, nakakatawa yung testimony niya kasi nakaka-relate kami lahat. Kasi ang hirap po talaga mag-aral. Sa mga nag-aaral, mahirap, di ba? Brother Ken? Tayo, mga nag-aaral, mahirap mag-aral. Kaya ngayon iba hindi na nag-aaral eh. Nag-asawa na lang. Shortcut ba? Ba't ka mag-aaral? Mag-asawa ka din naman. Hindi mag-asawa ka na, shortcut. Nahirapan ka pa. Ganun, no? For 2 years, exam, quizzes, tapos yung iPad kong to, buti nga ayos pa. Kahit saan ako magpunta, dala-dala ko to eh. Sa parking, habang nag-aantay kay lang misis, nagre-review, nagbabasa. So, pag-aaral for 2 years. Tuwing Monday, discussion, 2 hours. Bawal mag-off ng camera kasi aabsinan ka, sisipain ka sa Zoom. And then, fulfillment, accomplishment. At kaya naman ako nag-aaral ay para sa kapurihan ng Panginoon at para sa simbahan, saka sa mga Bible students. Kasi ang pag-aaral po ng salita ng Diyos ay precious. Naniniwala kayo doon? Amen? Amen. Yan ay importante. Pag-aralan mo sino ang Panginoon at kung paano i-handle ang ministries at kung ano paman. Salamat po sa inyo pong mga congratulations. Ito po ay hindi ko lang tagumpay, kundi tagumpay nating lahat. Wow, parang parang commercial At pasensya na, wala din akong pakain kasi nasa id na yung sa id na yung budget. Tayong mga tao, estudyante ka man, office worker, nanay, tatay, bilang anak ng Diyos, madami tayong failures. Halimbawa, mayroong mga malalalim, relationships that won't be healed. Yung anak mo, nagrebelde sa'yo hanggang ngayon, di pa kayo bati. Yung kapatid mo, di ba, pag magkakapatid, nag-away sa lupa, kalimutan na eh. Kaya side note lang, no? Sabi ko, pag kukuha kayo ng insurance, wag yung lifetime. Kasi pag namatay kayo, ang laki ng makukuha mo. Minsan, nagiging dahilan para mag-away-away pa yung mga magkakamag-anak. Siyempre, halimbawa, makukuha mo 10 million sa insurance, wala ka na. Sino magdi-decide? Ang beneficiaries mo. Mga kapatid mo. Nag-away-away pa. Sabi ko, mga 10 years, 15 years, pwede na yun. Huwag yung masyadong malaki. And what is failure? It means lack of success. Omission of expected or required action. The action or state of not functioning. And ito ang katotohanan ng buhay. Lahat tayo nagkakamali. Amen? Lahat tayo may flaws. Lahat tayo may red flags. Lahat tayo may mga bagay na hindi maganda sa atin. Yung sabi nga nila, parang lahat tayo may kulo sa loob.
May mga tago-tago tayong hindi maganda sa atin. And failure, katulad ng success, ay natural consequence ng ating mga decisions. And no one brag their failure. Mangmang lang ang nagmamalaki sa kanyang pagkakamali. Now, let us ask this question and we will answer this question. Kung matatype mo to, Sister Steph, hindi tayo nakapag-prepare ng slide. Pero kung kaya mong sundan, why does life, bakit ang buhay, sometimes, paminsan-minsan, o minsan, why does life sometimes seems so frustrating? Ba't nakaka-frustrate ang buhay? Yan. Alam mo yung sumasahod ka naman ng 30K, pero hindi ka masaya sa buhay mo. Oh, ang hirap magkaroon ng, mga teacher 1, teacher 2, ang mga sahod niyan, 30K, 32K, teacher 1, teacher 2 na yun, teacher 3, yung mga may master, may doctorate, ganun pa din. Malaki naman sahod mo, pero frustrated ka pa din. Malaki naman yung baon mo. Halimbawa, si Michika, magkano baon mo sa isang araw? 50? 70? Magkano pa masahe balikan? May 40 pesos ka. Sa bagay, yung 40 pesos mo, konti na lang mabibili. Sa atin, baon lang natin dati, 10 piso. Sa inyo nga na yata, wala ata kayong baon, ano? Ang hirap nga ng buhay ng tatay ko, eh. Sabi niya, yung plato, wala silang pambiling baonan. Yung plato, Brother Ryan, isa pang plato. Gaganunin lang, oh. Tapos may sabaw lang pinakbit ng bagoong, tapos itatali lang. Pwede na yun, lalagay sa bag. Maswerte ka kung may bag pa. Pag sinabi nating frustrating, parang nakakabahala. Unang sagot natin dyan, bakit parang frustrating ang buhay? Una, now related to sa failure. Sometimes, we look at life from the wrong perspective. Tinitignan natin ng buhay na meron tayong maling perspektibo. Mali yung mga pananaw natin sa ating buhay. Because we measure success by wrong standards. Mali ang standards natin. Ang sabi ng Bible sa 2 Corinthians chapter 10 verse number 12. For we dare not make ourselves of the number or compare ourselves with some that commend themselves, but they measuring themselves by themselves and comparing themselves among themselves are not wise. Mag-ingat po tayo mga kapatid kapag kino-compare natin lagi yung sarili natin sa ibang tao o sa standard ng mundo. Diyan nagiging frustrating ang buhay. Another one, sabi ng Galatians 6 verse number 9, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Mag-ingat po tayo sa mga instant or overnight success. Mali ang perspective natin kasi mali ang standard mo. Mali ang perspective natin kasi ang pag-isisip natin ng success ay overnight. Wala pong overnight or instant success. Another one, thinking we have failed when indeed we have not. Yung iniisip natin, kaya frustrating ang buhay, ang pag-iisip mo na pag-iwanan ka na, wala ka ng pag-asa. Wala ka ng hope. Failure ka na. For example, dito nga, nung una ako nagpipreach dito sa buhay, sabi ko, yung mga kapatiran dito parang, kasi nakatulala lang kayo, ganun. Sa Brookside kasi, lalo na pag nagwawala na akong mag-preach, kahit hindi naman nila pinamumuhay, amen ng amen eh. Amen, lalakas mo mag-amen eh. Minsan sasabihin ko pa, lalo na pag narinig ko nag-amen yung pinapatamaan ko, mas naiinis ako nun. Amen ka ng amen. Lakas na loob mo mag-amen ha. So pagdating ko dito sa mabuhay, may mga tao parang, hindi ko alam kung anong, minsan may ganun pag-iisip yung mga preacher na parang culture shock ang dating. Parang walang respond, walang nag-amen. Parang cool lang, chill lang. Okay lang, pastor. Go lang. So minsan, ganun, iniisip. Parang hindi naman ako effective mag-preach.
or walang naniniwala sa testimony mo, or hindi ako na-appreciate ni mama at ni papa. Kaya lumalayo yung loob natin mga loob ng anak natin sa atin. Kasi nagkukulang tayong i-appreciate sila. Huwag naman sobra. Pero, isa lang ang mali. Masyado tayong perfectionist. Bakit hindi ka perfect? Dapat perfect. Sometimes we look at life from the wrong perspective. Sometimes we live our lives. Another reason, for the wrong reason. Mali yung, kung bakit frustrating ang buhay, hindi lang mali yung pananaw natin, kundi mali yung mga rason natin sa buhay. And last time, we talk about Mark chapter 8. Tapos na tayo sa Mark chapter 8, kaya magbe-break muna tayo from Mark. Another wrong reason, one reason is living for selves. Sabi ni James chapter 4 verse 3, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. And last time, Mark chapter 8, if you live your life for yourself, you will lose it. But if you will live your life for the Lord, for the gospel's sake, the same shall save it. Hindi sayang. We're living for ourselves. Kumbaga, dapat mamatay tayong mayaman, may kotse, maraming anak. Yun yung standard natin. We're living for the world. Yun yung mga reason. If you're trying to fit in, kahapon, concert ng Blackpink. Siguro yung absent ngayon, nagpunta ng Blackpink concert. Di ba? Andyan sila. Saan ba yung concert nila, mami? Sa Bulacan? Philippine Arena. Ayun sa may Iglesia ni Cristo? Oo. Yung iba, ipon sila ng pera. Ipon ng pera. Kasi dadating yung Blackpink. Magkano ang ticket? 15,000 dun sa VIP. Imaginein mo, isang second hand na ng motor. Pwede mo naman panoorin sa YouTube. Di ba, Brother Kel, no? Ano ka ba? Blinks ka ba? Grabe! Yung laging, pag merong iPhone, anong iPhone na ba ngayon? iPhone ano na? May 17 na, no? Akala ko 16 pa din. O kung ba merong iPhone 18, yung Pilipino na kalbo na laging nauunang bumili ng iPhone, ang sabi, ang buhay pala nun, sobrang nagtitipid siya sa buhay. Para pag lumabas yung panibagong iPhone, siya yung ulit yung unang makakabili. Wrong perspective, wrong standard. Why? Because for them, yun yung sense of fulfillment. Akala na walang satisfaction. Bakit frustrating ang buhay? Sapagkat maraming pagkakataon, we live our lives not just by perspective, not just by wrong reason, but also wrong ability. We thought that ang ating kakayahan ang magiging dahilan para tayo ay umangat sa buhay. Yung professor ko, pangalan niya Asher, matanda lang siya sa akin ng 5 years. Grabe. Living genius. Kung makakita ka ng genius, parang yun talaga yung totoong genius. 10 years old pa lang, Brad, gumagawa na siya ng computer games. 10 years old. Tapos, 2 government agency sa Singapore. Pag sinabi natin Singapore, mga kapatid, yan ang pinaka most regulated country sa Asia. Kaya pag sinabi mong Singaporean education, hindi yan basta-basta. Kaya nga mas Singaporean math, pag in-offer dito sa Pilipinas, mahal. 2 government agency sa Singapore nag-offer sa kanya mag-aral sa Europe, scholarship. Kasi sa sobrang talino niya. And then, nag-aral siya ng Ancient Hebrew, Ancient Greek, Latin, Arabic. Pero nung mag-aral siya ng German, mag-aral siya ng Japanese, Chinese, sabi niya, bakit ganun? Then na-realize niya, gusto lang pala akong yung abilidad niya na makapag-aral ng iba't ibang mga lengguwahe kasi yun lang yung binigay ng Diyos na abilidad na matutunan niya. So na-acknowledge niya, it's not from mine. It's from the Lord. Same with us, mga kapatid. Akala natin, nakasalalay sa balikat natin
sa lakas natin, lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Let us accept na sa buhay nito, hindi mo talaga control yung mga mangyayari sa'yo. And it's not about our strength, it's about trusting the Lord. Naalala natin si David. Ano yung pinakabisado sa inyong verse? Ako din, nakakalimutan ko na eh. Some trust in chariots, some trust in horses, but we will remember the name of the Lord. Anong ginawa ni David? Binilang niya yung army niya. Sabi ng Diyos, huwag mong bilangin. Kasi pag binilang niya yung army niya, magtitiwala siya dun sa strength ng army niya. Pride yun. Mayaman ako. Matalino ako. Si mama, papa, mayaman sila. Ipapamana nila sa akin lahat ng yaman nila. Ganto, ganyan. Malakas ako. Nagtiwala siya sa sarili niya. Minsan ganun din tayo. At ano nangyari? Dahil sa kasalanan niya, dahil sa pagiging ma-pride niya, dahil sa wrong ability na tinataglay ni David, pinalo siya ng Panginoon. And remember this verse, brother and sister in Christ. We always quote these verses, Proverbs chapter 3, verse number 5 to verse number 6. Before I already emphasize this to you. Ano ulit yun? Trust, sabay-sabay tayo. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Anong ibig sabihin dito nung trust in the Lord with all thine heart? Ito, nauunawaan natin eh. Pero pagdating sa, and lean not unto thine own understanding, huwag kang mananangan sa sarili mo lang pang-unawa. So, yung buhay na to, yung facts ng buhay, a lot of things na hindi talaga natin mauunawaan. And last prayer meeting, we talk about that. Hindi tayo magtitiwala sa sarili nating, hindi lang tayo magtitiwala sa sarili nating pang-unawa. Kasi tayong mga tao ay leaning tayo sa mga bagay na hindi maganda. Now, yan yung mga topics related to failure. Kung bakit tayo nag-fail? Wrong standards, wrong perspective, wrong ability. Kaya minsan, inisip mo, failure ka na. Pero sino talaga yung failure? Mga kapatid, point number 2, or another point, who is really the failure? Sino ba talaga yung talo? Sino ba talaga yung lugi? Number 1, sabi ng Bible, the fool who does not believe and obey God. Do you believe God? Hindi ka failure. The Bible tells us, if God be for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay nasa sa atin, sino ang laban sa atin? Not just only believing God, but obeying God. Sabi nga, hindi lahat ng problema natin galing kay Satanas. Minsan, resulta lang yan ng disobedience natin. Kawawa naman si Satanas, nasisi na naman. Nagutom ako, nag-fail ako sa exam. Si Satanas talaga, tinimpa ko. Pambira, hindi ka kumain, kaya ka nagutom. Si Satanas naman ang nasisi. Hindi, yung mga Pentecostal kasi ganun, ano. Parang, pati yung pagkain, sinasapian ng madamang demonyo, kaya pag mag-pray sila, kinakash out nila yung ano eh. Mga extreme Pentecostal. Lord, palayasin niyo po lahat ng mga demonyong nakasapi dito sa tinapay, kinakash out nila. Pati yung Nesti. Another one, sino ba yung mga fool? Sino ba yung mga failure? Ito, makinig kayong maigi, lalo mga kalalakihan. The quitter who gives up too easily and too early. I will repeat it again. The quitter who gives up too early, he gives up too easily and too early. Yung mga taong madaling sumuko at napakaagang sumuko. Hindi pa nila nasusubukan, ayaw na. Kaya nga, kapag nag-aaral ka ng filosofiya, sasabihin ng mga tao, bakit ba ginawa ng Diyos tong mundo kung alam niya naman magkakasala, kung alam niya naman masisira? For me, that is a foolish question or argument. Why?
Gaano ka ka-sure na kapag nag-asawa ka at pag nagkaanak ka, healthy yung baby mo? Ikaw, Brother Marvin, gaano ka ka-sure na kapag nagkaanak ka, yung anak mo walang problema, hindi siya magkakasakit, or pag 7 years old na talagang mabubuhay siya ng maayos, parang katulad mo. Meron ba tayong kasiguraduhan? Wala. Pero bakit pa rin tayo nag-aasawa? Bakit pa rin ang tao umiibig? Bakit pa rin ang tao nag-aanak? Sabi ng Biblia, kung tayo yung taong palagi na lang takot at palagi na lang nagkikwit, palagi na lang natin sinasabi, ayokong pumunta sa labas kasi merong leon nakakain sa akin. Talunan tayo. Hindi pa natin nasusubukan, sumusuko na tayo. Or mabali tayong sumuko. Yan yung totoong fail. Sabi ng Biblia, watch ye stand fast in the faith. Quit you like men, be strong. Maging matapang kayo at magpakatibay. Another one, sino talaga ang failure? Ang failure, yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Ang failure, yung nagkikwit too easily and too early. And number 3, the fatalist. Pag sinabi natin fatalist, yung parang, tinakda naman na lahat. Ano man mangyari sa buhay ko, tinakda na yan. Who plans nothing and therefore accomplishes nothing. Walang mga plano sa buhay. Anong sabi doon? Sabay lang, tulad ng ilog na hindi tumitigil sa pag-alon. Ganun lang. Sabay lang sa agos ng buhay. Walang plano kung ano lang mangyari. Tambay lang. Wala silang gustong gawin sa buhay. Ganun na lang. Yan yung mga failure. Now, brother and sister in Christ, sa mata ng Diyos, ang kabaliktaran ng failure, ano ba ang pagiging successful? Nandiyan pa kayo mga kapatid? So, dito na natin malalaman. So, pastor, hindi pala ako failure. May mga mistakes, may mga failure ka nagawa. Pero since hindi ka katulad ng mga dinidescribe ng Biblia, so hindi ka failure. Paano ba tayo magiging successful sa mata ng Diyos? Look at this. Number 1, let us realize the measure of success. When we say success, success is laying up treasures in heaven. Yung nag-iimpok tayo, nag-iipon tayo ng kayamanan sa langit. At ano yung mga kayamanan na maiimpok natin sa langit? Yun yung mga kaluluwa. Kaya mga kapatid, lahat ng mga ginagawa natin sa ministry, lahat ng pagbibigay natin, lahat ng pag-support natin sa missionaries, nagbibigay ka sa mission, faithful ka sa iyong giving, faithful ka sa pagsamba, faithful ka sa mga bagay na gustong ipagawa sa iyo ng Diyos, yan po lahat ay pag-iimpok natin ng yaman sa langit. Hindi ka man mayaman dito sa lupa, pero kung ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon sa buhay mo, nag-iimpok ka ng kayamanan sa langit. Yan ang tunay na success. Sabi ng Bible, yung yaman natin dito, nabubulok, bibili ka ng kotse, di mo maintindihan yung mga taong, siguro magkaroon ka ng 4, 3 kotse pag mayaman ka, pwede na eh. Merong pick up, meron pang service, merong maliit lang na sasakyan, tapos ano pa, pick up, pang service, van na malaki, tapos meron kang maliit na sasakyan, tapos sabihin natin meron ka pang isang sports car. No? Mga 4 lang, 5. Tapos may motor kang pwedeng panghiram, may motor kang, siguro kung mayaman ka talaga, wala namang problema. Pero, kung meron kang 30 na sports car, kasi bibilin mo lang kasi may payong na maganda. And by the way, yung mga ganyang tao, ano lang yan, show off lang. Isa lang silang, yung mga pinapakita sa TV, isa lang silang maliit na isda sa mga gurami o sa mga, ano ba yung, sa Pasig River na mga, yung hindi kinakain, na parang dalag. Ha? Janitor fish. O. Marami pang mga janitor fish na hindi inahayag ng TV. Para lang doon tayo magalit sa isang tao. So parang ganun.
Lahat ng yon, mabubulok lang. Kaya kung ang buhay mo para lang maging ganun ka, walang kwenta yung buhay mo. Walang contentment. Another one, ang success is getting God's approval. The Bible says, He said unto His Lord, unto Him, well done, thou good and faithful servant. At sa mga taong magiging faithful din sa Panginoon, yan yung degree na dapat i-pursue natin. So, may mga degree tayo, pero ang pinakamagandang degree yung WD degree. Ano yung WD degree? Well done degree. Marinig mo pagdating ng Panginoon, pag ikaw ay nasa langit na, sasabihin sa'yo ni Lord, Kel, well done. Nagpagal ka para sa akin. Ang mahirap sa panahon ngayon, approval ng mundo yung gusto natin. What appears to be success is not always success. Kayamanan, or sa atin, pag sinabing, bakit ganyan yung church nyo ang liit-liit? Ang totoong church, dapat malaki. Saan sa Bible yun? Paano yung mga church na nasa kuweba? Yung mga church na nagtatago, iilan-ilan lang sila. Hindi sukatan ang building para masabing ang isang church ay totoo. Next, realize the measure of success. Another one, exercise the motivation for success. And what is that? Lahat ng ginagawa natin ay dapat motivated ng pag-ibig. What we do is utter failure if not motivated by biblical love. So, kaya tayo nagbibigay, dapat tayo ay motivated ng pag-ibig. Kaya tayo kakanta sa choir, kasi hindi dahil sa palakpak ng tao. Ang galing kumanta. No. Motivated ka ng pag-ibig. Kaya ka nagluluto dyan, motivated ka ng pag-ibig sa Panginoon. Kaya tayo tutulong sa church, motivated ka lagi dapat ng pag-ibig. Yun ang totoong success. Lahat ng ginagawa mo, kung pag-ibig mo para sa Panginoon, yun ang totoong success, kapatid. Tsaka ganito yan yung success, maaaring successful ka ngayong araw. Pero hindi ibig sabihin, bukas, kampante ka na. Ang Christian life, everyday, battle. Paggising mo pa lang ng umaga, meron na yan, thank you Lord, or Instagram, or Threads, or Facebook, or kung ano pa mga social media. Pag lumabas ka ng bahay, pag sumama ka sa mga katrabaho mo, sa mga kaklase mo, diyan nagsisimula yung labanan. So, wag tayo dapat driven ng ating past. Kung successful ka kahapon, okay, ginawa mo yung kalooban sa'yo ng Panginoon, praise the Lord. Kung nag-fail ka kahapon, hindi ibig sabihin fail ka din ngayon. Laban, mga kapatid. Huwag tayong susuko dahil meron tayong Panginoon. Ang dami nating pagsubok sa buhay, pera pa lang, wala na. Ang daming gastos. Aray, dami nating bills. Dami mo pang inaanak. Brother Marvin, inaanak mo. Dapat, Bray, wag ka naman tumanggap ng inaanak. Kasi sabi mo, wala ka pa munang trabaho. Sabi mo, bawal sa Baptist. Bawal sa reliyon namin tumanggap ng inaanak kapag walang trabaho. Bakit? Mamalasin. Pera pa lang. Tapos sasabayan mo pa ng wala ka ng pera, magkakasakit ka pa. Wala ka ng pambiling gamot. Tapos nag-Facebook ka, nainggit ka lang. Another one, utilize the means to success. Paano ba tayo, when we say utilize, steer up, mas yung mga, alam natin na ito yung success sa mata ng Diyos, ito yung tunay na success, yun yung dapat natin paigtingin. Yun yung dapat nating haluin. Yun yung dapat nating i-utilize. Ano yun, Pastor? Ito, maging tapat tayong sumunod sa Diyos. Pastor, paano ba? Pag alam mong mali, huwag mong gagawin. Amen? Yun lang.
Pastor, pwede bang kumain ng dinuguan? Pastor, pwede ba to? Pwede ba ganyan? Pastor, pwede bang pumunta sa concert ng Blackpink? Etc. etc. Pastor, pwede bang maganto? Kung alam mong mali, kung alam mong magkakasala ka, huwag mong gagawin. Kung yayayain nyo ako magpunta ng concert sa Blackpink, sasamahan ko pa kayo eh. For the sakes lang na ma-experience nyo. Tapos sasabihin ko, ano, masaya? Oh, masaya. After nyan, nasa na yung 15,000 natin? Kung binila na lang natin ng speaker sa church, naku, nasermonan pa ako ni Pastor. Ako nga eh, concert yung yung kumanta ng Silent Sanctuary. Naku, napaka-favorite ko yan ng bandang yan dati. Meron akong ticket, 2. Ticket isa, 1,000. Eh yung young people, broken-hearted. Broken ka? O ito, bigay ko sa'yo, nood ka ng Silent Sanctuary. Pagdating niya doon sa concert, yung isang kapatiran na young people, nandun din pala. Sabi, oh kapatid, nandito ka pala, amen. Okay ah. So, hindi masamang maging masaya. Pero, kung yan ay magiging dahilan para maging disobedient tayo, wag po natin gawin. Kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, maging faithful tayo. Yung pagsamba natin, kayo ba nagsasawa na kayo magsimba? Parang kulang nga eh. May mga young people, abang young people pa kayo, makinig ka, Julie, tsaka Michika ha, sino pa ba yung mga young people? Enjoyin nyo na yung youth life nyo sa church. Kasi tignan nyo yung mga nanay, pagtas ng simba, biglang nawawala. Bakit? Marami pa kasi silang alalahanin sa buhay na. Di ba, Kel? O tignan mo si nanay siya, pupunta na yung mamaya doon, kukunin yung lumpia. Hindi, joke lang. Walang lumpia kay nanay siya. Happy birthday na siya kay Sister Sep din. Happy birthday. Mga November, happy birthday sa inyo. So, enjoy nyo na yung inyong youth life. Kasi pag naging nanay at tatay na kayo, hindi na katulad ng dati. I-build nyo na yung pagiging masunurin nyo sa Panginoon. Para ano man mangyari pagdating ng araw, nasanay ka na mag-church. Na pag hindi kayo nag-church, para kang pinapatay, para kang pinuputulan ng daliri, parang merong kulang. Napipil nyo ba yun pag umabsent kayo sa church? Yung nasa bahay ka, tapos 9 o'clock na, nagsa-Sunday school na siguro sila. 10:30 na, nagpipitch na. Parang di ka mapakali. Kasi the Holy Spirit is convicting you. Dapat nasa church ka. And humble dependence upon God. Sabi ni Jesus Christ, without me, you can do nothing. Though, we sometimes fail God, He never fails us. That's the good news. Jesus said, I will not fail thee, nor forsake thee. I will not leave thee. Hindi kita pababayaan. And when God's word, when God says, hindi kita iiwan ni pababayaan, sa lahat ng pagkakataon, yung puso natin, when it comes sa relationship natin kay Lord, nagfe-fail. Kasi ang dami nating hinahanap sa buhay, pero si Lord lang yung makakabigay ng satisfaction. Lagi lang siyang nandyan. And it will not return void. It will be fulfilled what He said in His word, na palagi niya tayong iingatan, lagi siya nandyan sa atin. Hindi siya mag-fail sa atin. Kahit tayo, lumalayo tayo sa Kanya. And as we end, meron ako mga babasahing quotes. Ang sabi ni Oliver Goldsmith, look at this. Our greatest glory is not in never failing, but in rising each time we fall. Amen? Yung success, hindi greatest glory yung, hindi ako nagkamali. No. Every time na magkamali tayo ay babangon ulit. Every time na nakita mo, hindi ka looban ni Lord, masasaktan ka, magtatampo ka sa buhay, tatampo ka kay Lord. Pero after nun, pagkatapos ng iyak, pagkatapos ng mga relapse mo, di ba yung iba nasa shower pa, tapos tsaka umiiyak. Sabi, kailangan mo na, hindi mo na ako magdadrama, wala pa kaming shower eh. Yung iba sa bathtub pa. Another one,
Look at this. Sabi ni General George Patton, success is how high you bounce when you hit bottom. Di ba yung bola? The more nalakasan mo yung pag-boom, mas mataas eh. Kaya pag feeling mo, nag-fall ka ng napakalalim na para wala ka na, di ka naaangat ulit. Tandaan mo, yung bola, mas malakas na hit yung ground, mas mataas ang kanyang talbog. Hindi pa ang huli ang lahat. Meron pang pag-asa, Brad. The only man, sabi ni Theodore Roosevelt, the only man who never makes a mistake is the man who never does anything. Talagang magkakamali tayo. Keep on trying. Talandaan natin yung sinasabi nung sa Nemo. Sino ba yung nagsabi nun? Just keep swimming. Sino? O si Dory? Just keep swimming, just keep swimming. Kapatid, patuloy lang. Ba, si Brother Marvin, 3 buwan ka nang walang benta. Kasi may mga ganun talagang buhay, di ba? Pero ngayon, December, maraming benta yan. Kaya huwag niyo masyadong inaasar si Brother Marvin. Baka palaging mag-ice cream yan. So, minsan walang bunga, minsan parang ang dry. Sabi ni Lincoln, he who never makes a mistake, never makes anything. At yung sikat na quote, galing kay William Brown, failure is an event, never a person. Pag tinik mo to sa perspective ng Christianity, tama. Hindi tayo failure. Event lang. Event lang na hindi ka natanggap sa trabaho. Event lang na yung pinagpe-pray mo, hindi pala talaga kalooban ng Panginoon. Akala mo siya na, tas naghiwalay pa kayo. Nung kinikwento ko nung nakaraan, nung prayer meeting, ano talaga, kapatid ko talaga yon, si Julie talaga yon, yung magbe-Vietnam kasi sana siya. Kaso lang, 2 beses siyang na-offload. Pero mabait ang Panginoon kasi yung year na dapat pupunta siya, yun din yung year na yung lugar na pupuntahan niya ay, ang tawag doon, na-raid. Siyempre, pag ikaw ay na-deport, blacklisted ka sa Vietnam, tapos may record ka pa sa immigration, bakit ka naging blacklisted? So, mabuti talaga ang Panginoon. So, let's read it again. For a just man falleth 7 times. Ilang beses ka man magkamali, ilang beses ka mang madapa, ilang beses ka mang mahulog, ilang beses ka mang parang tingin mo wala ng pag-asa. Tandaan mo, ikaw ay saved man. Ikaw ay righteous man because of the Lord Jesus Christ. The cross make difference. Nung tayo ay naging Kristiyano, laging merong pag-asa. Laging merong liwanag, laging merong hakbang, laging merong step. Palaging merong magli-lift up sa atin. Palaging nandyan si Lord. For a just man faileth 7 times and rise it up again. Pero babangon ulit siya. Kapatid, bangon tayo. Marami tayong gagawin para sa anniversary. Kapag nagpa-practice tayo ng choir at medyo nagagalit na si pastor, sabi ko, ang hirap magturo ng choir sa paliparan. Kasi baka iganon ko yung piano, itaob ko. Ano ba? Hindi nyo nakukuha ah. Joke lang, hindi ko gagawin yun. Last story. Yung naka-invento ng Freon. Yan, eto parang, Brother Bong, tingin ko, yung duktungan. Sabi kasi nila, pag nag-i-install ng aircon, minsan yung tubo ba, na dinadaan ng Freon, minsan nagkakaroon ng singaw. Pero nagtataka sila, kasi wala naman daw tong baliko na ganun eh. Diretso lang. Baka daw sa mga duktungan. Yung naka-invento ng Freon, ang sabi niya, once you failed, analyze the problem and find out why. Because each failure is one more step leading up to the cathedral of success. The only time you don't want to fail
is the last time you try. So, pag merong failure, turning failures into success, honestly, face defeat, never fake success. Exploit the failure. Ibig sabihin, yung failure mo, wag mong sayangin. Accessory siya ng Diyos para mag-step up ka. Never waste it. Learn all you can from it. Every bitter experience can teach us something. Never use failure as an excuse for not trying again. And you may not be able to reclaim the loss, undo the damage, or reverse the consequences, but you can make a new start, more wise decision, more sensitive, renewal by the Holy Spirit, and more determined to do right. So, hindi mo na mababalikan yung mga consequences, hindi mo na ma-undo yung damage, pero pwede ka magsimula ulit. So, ang panalangin natin sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako magsimula ulit. Tayong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Our Father in Heaven, salamat po. 2 linggo na lang po at amin pong pagbubunyi ang katapatan nyo sa aming buhay. At tradisyon po namin na kapag kami po ay magbubunyi ng aming mga anibersaryo sa simbahan, kami po ay nag-i-invite, maraming mga preparation, special program, maraming pagkain, maraming budget. At minsan, parang wala nang, kami lang yung kumikilos, feeling namin walang hope. And thank you for giving us this theme, Rejoicing in Hope, na meron pa pong pag-asa. Iparealize nyo po sa amin na every time natingin namin kami ay failure, paalala nyo po na meron po kayong biyaya na palagi pong ino-offer upang kami po ay magsimula mulit, upang kami po ay magkaroon ng new start. Brother and sister in Christ, it's time to respond to the message of God's Word. Do you think wala nang pag-asa? Do you think wala nang bukas? Do you think katapusan mo na? Marami tayong ganyang iniisip. Ngunit ang Diyos, palagi tayong pinalalahanan sa pamamagitan ng banal na Espiritu at Kanyang salita. Na palaging meron siyang grace na ino-offer sa iyo upang ikaw ay magpatuloy. Why not come forward? Why not kneel to the Lord? Why not pray and say, Lord, please help me. I don't want to do this life alone. Kung meron kang wrong perspective in life, ask God, Lord, tama niyo po ang aking perspective. If you're living sa sarili mo lang abilidad, pray to the Lord, Lord, I want your strength. Kung nagkukulang ka, kung lumalayo tayo sa Panginoon, Lord, I want to start again. Let's pray. Father, we thank you once again. Binibigay po namin sa inyo lahat ng aming mga panalangin at naiintindihan niyo po ang lahat ng aming paghikbi, lahat ng aming mga dinaramdam, lahat po ng aming mga hinanakit sa buhay, lahat ng aming mga kalungkutan.
at naiintindihan niyo po ito. Maraming pagkakataon, di po naiintindihan ng kahit mahal namin sa buhay. Ngunit nandyan po kayo na willing tumulong po mulit sa amin. Muli niyo po kaming ibangon, muli niyo po kaming manangan sa inyo, muli po nawa kaming maglingkod at magpatuloy sa aming buhay na ang kalooban niyo po ang matupad. Ano man po ang nais niyong ipagawa sa amin, ay ito po ang inyong mangyari. Thy will be done in our lives, O God. Dear Lord, may you bless PBBC Paliparan. Alam ko po na may mga kamag-anak kami na nais po namin share ng gospel. Mga kapitbahay po namin, mga kaibigan, na hindi pa nakakilala kay Jesus. Dalangin po namin, nabigyan niyo po kami ng katapangan, proclaim ang inyong gospel. Maimbitahan po namin sila. Equip niyo po kami to do soul winning. Equip niyo po kami ng iyong salita. At amin pong panalangin, yung amin pong mga kalusugan ay palakasin niyo po kami. Yung amin pong mga trabaho at mga business, pagpalain niyo po. Lahat po ng may mga sakit, pinagpe-pray po namin si Junior na gumaling po siya sa kanyang karamdaman. Sa lahat po ng mga hindi po namin nakasama ngayon, ano man ang kanilang kadahilanan, sila po ay inyo pong pagalingin at i-comfort na kanilang mga puso. At patuloy niyo po kaming ihanda sa 2 linggo na lang po natitira. Lahat po ng mga budget na kinakailangan po namin, lahat po ng mga dapat po naming ayusin at i-prepare, i-bless niyo po kami. At patuloy po kami magmahalan bilang magkakapatid, magpalakasan sa bawat isa, sapagkat kami po ay malakas kung kami po ay magkakasama. Salamat po, Ama. Pinagkakatiwala po namin ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, aming Diyos at aming sariling tagapagligtas. Amen. Amen. Brothers and sisters in Christ, are you blessed this morning? Amen. Praise the Lord. At tayo po muna yung umupo at may mga ilang announcement si Pastor.